Okay. Ito na, almost ang itsura. Okay, yung without the padding. Okay. Okay, ito na yung bagong stem. Ayan. Bagong style ng stem. Okay. Hindi na katulad nung isa. Ganito. Hindi na ganun. Hindi na ganyan. No? Apat na ang bolt. Ito ay 2 bolt. Yun yung lumang style eh. So ngayon, carbon. Aluminum pa rin pero brush finish. Hindi makinis. Para siyang siyang naka-sandblast. Pero ito wala, flimsy. Yan. Pero ito aluminum pa rin. Compared naman dito, ito naman dihatak. Ito ay plastic lang. So malamang matanggal ang bag dyan. Okay, ito carbon siya, and 5 speed lang to. Hindi ko lang alam kung ano tatak ito. Okay, L2. Okay, L2. Ayan, L2. Pero ko lang kita ba? L2. Yan, L2. Dahil iba ang kanyang derailleur, hindi naman talaga siya, ayun, hindi siya katulad ng isa na Shimano. Ito ay pero mamaya tatanggalin ko na lang isa pa, yun pa, meron pa isa kasing tanggalin muna natin para ma-unfold natin. Okay, tanggal ko na isang yung pads. So it appears na ito ay I think ay protection din. So kailangan natin tanggalin. Oo nga, protection lang din. So tanggalin natin ito. Okay. So tinabilata natin yung pads kasi in case na gagamitin natin yan for overseas, okay, for flight. Meron tayong existing ng ipang papads dyan, kaya tatago natin yan. Okay. So, ayun. My gosh. So first impression, well, buti may ganito, kaso hindi talaga siya ganun kaganda katulad ng finish nung Cranston tingnan mo naman ang Cranston, pulido. Pulido. Ito ay mas mahal pa to naman, pero parang ang feeling ko ito ay paint, hindi ito powder coated. Yan. Parang Brompton style na rin siya, so hindi katulad ng isa Shimano, pero L2 brand yata ito Okay. Isofix ang pedals niya. Okay, Halotech na rin. Okay, yung klase yan. So ito sa ganitong klase na bolt, para sa ganito, pwedeng maglagay ng aftermarket, yung lalagyan ng quick release na pedals, so dyan lalagyan. Okay. Okay, buo natin. Lagyan natin ng pedals at ng saddle. Okay, teka lang. Okay, saddle muna. Okay, saddle.
Pwede yung saddle, yan. Yan ko lang kita. Yan. Yan ay carbon, no? Carbon ang rails, carbon din yung likod. Tapos magaang. Okay. Okay. Malambot din. Para siyang power saddle. Kabit natin. Luwagan muna. Luwagan. Temporary. Tapos kabit natin to. Yan. Parang hindi katulad no ano sa Cranston, nag-a-align ito, hindi nag-a-align to. So okay, kabit natin. Okay. That's there. Okay, ito. Okay, so. Yung pala yun eh. Kaya pala ganoon. Kaya pala ganoon. Ano? Di dahil. Wait. Di. Ibu natin. Okay, yan. Speak na natin. Okay. Okay. Ang kanyang wheels ay carbon at ayaw gumulong. Talagang pan-display lang. Pantayo lang to. Hirap gumulong. Hindi katulad ng isa. Yung isa nun. Yung isa nun. Yan. Yung easy wheels no isa. Yan. Yan, madaling gumulong yan. Ito hindi. Pero ay carbon. Okay.
Tapos mala Brompton din siya. Tapos ang kanyang gulong Harrison, so hindi nagkatotoo yung sinabi, pero maganda ang tread pattern niya. Okay. Hindi ko lang, para siyang P-line. Yan lang. Hindi ko lang kung paano pa i-adjust pa siguro yan. Tapos okay. Ang kanan sa unahan, ang kaliwa sa hulihan. Okay. Ito ay aluminyo, hindi siya carbon. So ang carbon parts lang ay handlebar, fork, easy wheels. Yun lang ang carbon, at saka saddle. Kung doon, wala na. Okay. Ang finish niya, ayan. Para siyang sandblasted na hindi mo maintindihan. I'm really not sure kung ito ay powder coated o talagang sprayed on. Pero part ng kanyang combo, yan. Pareho sila ng kulay, frame, rear triangle, at stem, pare-pareho sa kulay. Tapos kaya na yung bagong stem, 4 ang bolt. Tapos pedals niya ay one-sided, left quick release. Tapos siya ang kanyang sprocket, ayun lang, 5 speed lang. Tapos mukhang very lang to, napaka taas ng ratio, pero mukhang 50 lang ito hindi katulad ng isa 53, ito 50. Okay, mala Brompton talaga yung niya, yung kanyang derailleur. So mami-mistake talaga, mapagkakamalan mo itong talaga P-line o T-line, no, dahil doon sa kanyang stem. Pala, I forgot to mention, hindi nga pala to katulad ng isa, ng Cranston na quick release ang gulong. Ito ay binyang klase siya, Allen, harap likod, ganun, hindi sila quick release. So talagang kailangan mong dala ng tools kapag ikaw ay na-flat. At ang kanyang ang kanyang interior, hindi interior to yan, Presta, ay hindi, Schrader, katulad ng isa, Schrader to, tas Harrison. Tapos well, noticeable ito, magaang talaga kumpara doon sa isa. Ito mabigat. Ito mabigat to Yan, mabigat yan Ito magaang. Ang gaang talaga. Gaang. Pero yun nga, ang finish nga nito, matte finish, para siyang sandblasted. Ito naman ay brushed aluminum. Brushed aluminum
kanyang peg. Okay. Tapos ang kanyang hinges. Yan, para na rin siyang mga T-line, no? Yan, butas sa gitna. Yan. Hindi ko lang to. At saka, ang kanyang lock, nandito na, no? Hindi katulad nung sa iba, ayun, no? Nasa gitna. Ito, nandoon na siya. Yan, doon siya nagla-latch. Doon. Kaya pagka nagano, pag ni-finold, pakita natin ang folding. Aray ko. Yan. Pag finold, yan. Hindi pala pwede. Kailangan ay naka. Yan. Ito lang hindi maganda rito. Hindi siya katulad ng isa na nagse-self-locking. Ito hindi. Okay, bobombahan muna natin. Medyo malambot yung gulong eh. Bombahan natin muna. Ito kasi yan ang nakakano dito. Ito ay Schrader. Hindi siya Presta. Pumped it up to 60. Okay. Okay siya. Loop, loop, loop. Hindi ko na alam pero itong 3D printed na to, hindi ko magustuhan eh. Subukan natin isa, yung parang power saddle. Nagkaroon na ako ng power saddle na ganun eh. Naglago-lalo. So makakita ang wet packs ko dun eh. Okay, ito naman. Ito natin. Ito ang malambot. Malambot. Okay. 60. Poop. Oops. That's it. Isipan ko kung talagang kung badaling ko yung isa. Mahirapan ako. Untested to. Yan lang. Para maipakita natin yung sa mga kasama sa atin sa Japan. Yan. Yan na siguro. Okay. That's it. Here we go. There you have it. Medyo alang, hindi ko lang magustuhan yung ito. Ito. Parang sikip siya binding. I think talagang gano'n ang gawa nila eh. Ginamit naman ng isang vlogger yan ng as is, out of the box eh. So, subukan natin bukas, okay? So, yun lang po. Bukas na lang. See you in UP.
UP ang usapan eh. Test ride natin yan. So, makita kung ano ang initial impression natin about the bike, no? Pero as is, sa simula pa lang, sasabi ko lang, magaan. Okay. Okay, it really highly resembles nga a T-line because of the yan, yung hinges niya, tsaka yung laki, ha? Laki ng kanyang tubing kumpara doon sa yung mga ganyan, yung usual, no? Malaki talaga. Tapos walang wenta, carbon eh. Tapos mukhang 50, tapos 5 speed lang. Tapos napaka-steep, mukhang 11, 19 lang to. 11, mukhang 11 yan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No? Pero ang sabi, upgradable to 7 speed pero not advisable. Kasi hindi raw kakayanin nun. Noong derailleur niya na L2. Yan. L2 A7 eh. So, kaalaman bukas. Yung sticker, ito yung sticker na kapag nanggaling ng China, pero pagka yan ay oval, yan ay galing na Singapore. Okay. Yung sticker, hindi ako masyado may press. Hindi katulad na ano, yan. Yan. Premium. Okay, ito nga pala, it doesn't come with fenders, it doesn't come with a rack. Pero kung magkakabit ka ng rack, ang rack niyan ay katulad ng mga sa C-line, hindi yung katulad ng sa mga P-line. Kasi wala siyang kapitan dito. Doon kakabit. Okay. Ano pa ba? That's it. Yan. Kita-kits bukas. Magkaalaman. Okay. Bike fit nga pala is hindi ko pa siya na-set up, so it might not be it might not be swak sa akin, pero wala na si Batman. Okay, yun lang po, no? See you tomorrow. Then bukas bigyan ko kayo ng parang semi full review kung ano naramdaman, no? How the bike feels. Okay po. Tsaka sa liwanag, mapakita na sa liwanag. Excited lang talaga tayo kasi kadarating lang nito kanina eh. Okay, ang expected kasi na to ay dating ay first week or second week of October, pero dumating na. September pa lang ngayon. No? September 27. So napaaga. Okay. Okay, bye.